Karamihan ng mga lalaki ay nabubuhay na iniisip na kailangan nilang i-impress ang mga babae gamit ang pera, itsura o charm. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang tunay na susi sa attraction ay nakasalalay sa pag-unawa sa mga nakatagong psychological triggers, mga kahinaan na hindi man lang nila nalalaman na meron sila? Ang mga babae, tulad ng mga lalaki, ay may subconscious na desires, vulnerabilities at emotional responses na hindi nila palaging makukontrol. Ang problema, karamihan ng mga lalaki ay walang ideya kung paano kilalanin o gamitin ito sa kanilang advantage. Ngayong araw, tayo ay lililim sa malalim na kaalaman tungkol sa 10 nakatagong kahinaan ng babae. Ang mga psychological triggers na kapag naintindihan mo na, magbabago ang paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa mga babae magpakailanman. Pero bago tayo magsimula, malinaw ako dito. Ang video na ito ay hindi tungkol sa manipulation. Hindi ito tungkol sa pagsasamantala. Ito ay tungkol sa pag-unawa ng human psychology para maging mas mabuting lalaki ka, para maging mas attractive ka, para maging mas successful ka sa relationships. At importante rin na maintindihan mo, ang mga prinsipyong ito ay galing sa evolutionary psychology, behavioral science at decades ng observation. Hindi ito opinyon. Ito ay base sa kung paano gumagana ang utak ng tao. Kaya kung handa ka ng matuto ng mga bagay na hindi ka itinuturo sa iyo ng society, kung handa ka ng harapin ng uncomfortable truths, kung handa ka ng maging lalaking tunay na nakakaintindi ng female psychology, magstay ka. At i-comment mo ngayon, I choose understanding over ignorance. Kasi sa susunod na ilang minuto, matututo ka ng mga bagay na magbabago ng buhay mo. Hindi lang sa dating, kundi sa lahat ng aspeto ng pakikipag-ugnayan mo sa mga babae. Simulan natin. 1. Ang kapangyarihan ng emotional certainty. Ang mga babae ay highly emotional na nilalang. Pero hindi ibig sabihin na wala silang kontrol. Ibig lang sabihin na ang mga emosyon nila ay gumagabay sa karamihan ng kanilang decision-making, lalo na sa relationships. Isa sa kanilang pinakamalalim na nakatagong kahinaan ang kanilang malalim na pangangailangan para sa emotional security. Ang babae ay gustong makaramdam ng emosyonal na seguridad sa lalaki. Hindi lang niya gustong makaramdam ng passion o excitement. Nagkikrave siya ng stability, ang feeling na hindi siya iiwan kapag mahirap ang mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay subconsciously naa-attract sa mga lalaking nananatiling emotionally unshaken. Mga lalaking nag-e-exude ng kalma kahit sa chaotic na sitwasyon. Ang lalaking overly reactive, moody o emotionally dependent sa kanya ay mabilis na mag-turn off sa kanya. Bakit? Kasi nagsisignal yan ng weakness. Ang mga babae ay gusto nilang makaramdam ng safe at ang safety na yan ay nanggagaling sa iyong kakayanan na i-regulate ang iyong emotions kahit ano ang mangyari. Isipin mo ito. Kung ang babae ay nakakaramdam na kailangan niyang emotionally stabilize ka, nag-reverse ang roles. Ikaw na ang fragile at siya ang napipilit na maging dominant. At ang dynamic na yan, pumapatay ng attraction ng mabilis. Sa halip, dapat mong i-embody ang stoic confidence. Ibig sabihin, kapag naggalit siya, ikaw ay nananatiling kalmado. Kapag hindi umayon ng mga bagay sa iyo, hindi ka nagrereklamo o nagpapanik. Kapag dumating ang hamon, hinahandle mo ito ng may quiet confidence. Ang lalaking nagbibigay ng emotional certainty ay nagiging safe haven para sa mga babae. Isang bagay na palagi nilang maa-attract, madalas na hindi nila nalalaman kung bakit. At dito maraming lalaki, lalo na sa Filipino culture where emotional expression ay encouraged para sa mga babae pero discouraged para sa mga lalaki, nagiging confused. Iniisip nila na kapag stoic sila, cold sila, pero hindi yan totoo. Ang stoic confidence ay hindi pagiging emotionless. Ito ay pagiging in control ng emotions. May nararamdaman ka, galit, lungkot, disappointment, pero hindi ka kontrolado nito. Kikilalanin mo ito, ipoprocess mo ito, pero consciously pipiliin mo kung paano mag-react. At ang level ng emotional mastery na yan, yan ang foundation ng emotional certainty na hinahanap ng babae. 2.
Ang mga babae ay naa-attract sa hindi nila makukuha. May undeniable truth about human nature. Pinatahalagahan natin ang scarce. Ito ang dahilan kung bakit ang mga diamonds, luxury cars at limited edition na sneakers ay sobrang desirable kasi hindi sila madaling makuha. Ang mga babae ay gumagana sa eksaktong ganitong prinsipyo pagdating sa attraction. Ang nakatagong kahinaan ng babae, naa-attract siya sa mga lalaking hindi niya kumpletong makukuha. Ang mga lalaking masyadong available, masyadong eager o masyadong obvious sa kanilang attraction ay nawawalan ng value sa mata ng babae. Maaring appreciate niya ang attention pero hindi niya ito hahabulin. Sa kabilang banda, ang mga lalaking lumilikha ng sense of distance and mystery ay nagtitrigger ng something deep sa loob niya. Ang desire na isara ang gap na yan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay madalas na nagki-crazy sa mga lalaking mukhang indifferent o mahirap basahin. Hindi dahil gusto nilang mabaliwalain, kundi dahil ang kanilang subconscious mind ay nag-a-assign ng mas higher value sa something uncertain. Kaya, paano mo gagamitin ito sa iyong advantage? Huwag laging available. Pagtaka siya kung kailan kanya makikita ulit. I-maintain ang iyong independence. Magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanya. Ipakita ang sarili mo ng dahan-dahan. Huwag ibigay ang lahat ng sabay-sabay. Hayaan siyang matuklasan ka over time. Ang sandali na nakakaramdam ang babae na completely nanalo ka na niya, nagsisimula ng mawala ang interest niya. Panatilihin ang parte ng sarili mo na just out of reach at hindi siya titigil sa paghabol. At dito ang mahirap tanggapin para sa maraming lalaki, lalo na sa Filipino culture kung saan ang dedication and full commitment ay valued. Ang iniisip nila na kapag nagbibigay sila ng lahat, mas mamahalin sila. Pero ang psychology ay nagsasabi ng opposite. Ang value ay hindi nanggagaling sa abundance, nanggagaling sa scarcity. At ang lalaking nauunawaan ito, yan ang lalaking palaging in demand. 3. Ang hindi pinag-uusapang impluwensya ng malalim na boses at presence. Isa sa pinaka-underrated na psychological triggers para sa attraction, ang malalim, controlled na boses at powerful presence. Ang mga pag-aaral ay nagpakita na ang mga lalaking may mas malalim na boses ay perceived bilang mas dominant, confident at attractive. Hindi ito random preference, ito ay rooted sa evolutionary psychology. Ang malalim na boses ay subconsciously nagsisignal ng high testosterone at strong leadership qualities na ang mga babae ay naturally drawn to. Pero hindi lang tungkol sa boses mo, tungkol ito sa iyong entire presence. Ang mga babae ay weak para sa mga lalaking alam kung paano mag-command ng room nang hindi man lang nagtatry. Ang presence ay isang bagay na nira-radiate mo bago ka pa magsalita. Ito ay kung paano mo hawakan ang sarili mo, kung paano ka gumagalaw, kung paano ka nagre-react sa mundo sa paligid mo. Ang lalaking may strong presence, gumagalaw ng may purpose, never fidgeting o nagmamadali. Nagme-maintain ng eye contact nang hindi nag-aalis ng nerbyoso, nagsasalita ng dahan at deliberate na parang bawat salita ay importante. Sa kabilang banda, ang weak presence ay marked ng slouched posture, nervous gestures at uncertain na boses. Ang mga maliliit na detalye na ito ay nagsisignal ng low confidence kahit hindi napapansin ng lalaki. Kung gusto mong captivatin ang mga babae ng effortless, master ang presence mo muna. Ang mas malakas ang energy mo, ang mas madaming babae ang maa-attract sa iyo nang hindi mo kailangang magsalita ng kahit isang salita. At para sa mga lalaking senior, para sa mga lalaking may edad na, ito ay mas powerful pa kasi ang presence ay hindi nagmumula sa physical strength, nagmumula sa inner confidence, sa years of experience, sa wisdom na dulot ng edad. Ang lalaking 50, 60, 70 years old na may powerful presence, mas attractive pa yan kaysa sa 25-year-old na physically fit pero walang substance. Kasi ang presence ay hindi physical. Ito ay energetic.
Ito ay psychological. Ito ay spiritual. 4. Ang mga babae ay hindi makaresist sa lalaking kayang lumakad palayo. Gusto mong i-trigger ang pinakamalalim na takot ng babae? Lumakad palayo na hindi mo siya kailangan. Isa sa pinaka-greatest hidden weaknesses na meron ng mga babae, ang kanilang emotional reaction sa pagkawala. Ito ay simple psychology. Pinahahalagahan ng mga tao ang natatakot nilang mawala. Karamihan ng mga lalaki ay gumagawa ng exact opposite. Kapag nakakaramdam sila na ang babae ay nagpo-pull away, nagsisimula silang humabol, nagbe-begging, over-explaining, sinusubukang ayusin ang mga bagay. Pero ang ginagawa lang nito ay magpapatunay ng isang bagay na kailangan nila siya ng mas higit kaysa kailangan nila siya. At ang sandali na naramdaman yan ng babae, nawawala ang attraction. Ang lalaking kayang lumakad palayo ng walang pag-aatubili ay nagko-communicate ng ultimate confidence. Sinasabi niya nang hindi nagsasalita ng mga salita, "Hindi ako desperado para sa iyo. May mga options ako. Ang self-worth ko ay hindi dependent sa validation mo." At ang mindset na yan, nagdadrive ng crazy sa mga babae. Kung alam niya na willing kang umalis kung disrespected ka niya, maglaro ng games o mag-pull away, natural na pahahalagahan ka niya ng mas mabuti. Hindi ito tungkol sa manipulation, ito ay tungkol sa self-respect. Ang rule ay simple, maging willing na lumakad palayo at hindi mo na kailangang humabol kailanman. At dito maraming lalaking Pinoy, lalo na yung mga nag-invest na ng years sa relationship, yung mga senior na may decades na ng marriage, nahihirapan. Kasi nag-iisip sila, sayang naman ang years, sayang ang effort, sayang ang sacrifice. Pero yan ang sunk cost fallacy. Ang past investment ay hindi dahilan para magstay sa toxic situation. Ang past years ay hindi justification para tanggapin ang disrespect. At ang babae, kahit gaano na siya katagal sa iyo, kahit ilang decades na, pag nararamdaman niyang hindi ka willing na lumakad palayo, nawawala ang respeto. Kasi sa utak niya, if he's willing to tolerate anything, then I can do anything. Pero pag alam niyang willing kang lumakad palayo, pag alam niyang may boundary ka na hindi pwedeng lampasan, doon siya mag-aalangan, doon siya mag-iisip, doon siya mag-e-effort. Kasi takot siyang mawala ka. At ang takot na yan, yan ang mag-keep ng attraction alive. 5. Ang lalaking may mission ay kanyang kryptonite. Ang pinakamalaking kahinaan ng babae ay hindi ang itsura ng lalaki, ang pera niya o ahit ang charm niya. Ito ay ang purpose niya. Ang mga babae ay instinctively drawn sa mga lalaking driven by something greater than themselves. Ang lalaking may clear mission, whether it's building a business, mastering a craft, o conquering a personal goal, automatically nagiging magnetic. Bakit? Kasi ang purpose ay lumilikha ng focus, discipline at independence, mga qualities na hindi makakaresist ng mga babae. Ang pagkakamali na ginagawa ng karamihan ng mga lalaki ay ginagawa nilang mission ang babae. Pinaprioritize nila siya above all else. Ginagawa nilang pakinamdam na siya lang ang mahalaga. Pero ironically, pinapatay nito ang attraction. Ang mga babae ay ayaw maging center ng mundo mo. Gusto nilang maging part ng something bigger. Ang lalaking may mission ay hindi nag-aantay ng texts niya. Hindi niya dinadrop ang lahat lang dahil tumatawag siya. Abala siya sa paghahangad ng sariling vision. At yan ang ginagawa siyang irresistible. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang binubuo mo? Ano ang hinahangad mo? Kung wala kang mission, mararamdaman yan ng mga babae at hindi sila mananatili. At para sa mga senior na lalaki, para sa mga lalaking nag-retire na o mga lalaking nag-iisip na tapos na ang purpose ko, ito ay mas crucial pa. Kasi ang retirement ay hindi end ng purpose. Ang pagtanda ay hindi excuse para tumigil sa pag-grow. Ang edad ay hindi dahilan para mawala ang mission. May mga lalaking 60, 70, 80 years old na mas driven pa kaysa sa mga 30-year-old.
May mga senior na nagbabuilding pa rin ng business, may mga matatanda na nagmamaster pa rin ng skills, may mga nakakatanda na nagko-conquer pa rin ng goals. At ang mga lalaking yan, mas attractive pa sila kaysa sa mga batang walang direksyon. Kasi ang attraction ay hindi tungkol sa edad, tungkol ito sa energy, sa drive, sa purpose. Ang babae, kahit gaano siya katanda, kahit senior na rin siya, gusto niya ng lalaking may patutunguhan, hindi ng lalaking nag-settling na lang, hindi ng lalaking nag-gave up na lang sa buhay. Ang paradox ng controlled vulnerability. May delicate balance pagdating sa vulnerability. Sobra at makikita ka ng babae bilang mahina. Kulang at makikita ka niya bilang emotionally unavailable. Ang mga babae ay weak para sa mga lalaking nauunawaan ang paradox na ito. Mga lalaking pwedeng maging open pero sa paraan lang na nagme-maintain ng kanilang strength. Ang common mistake na ginagawa ng mga lalaki ay iniisip nila na gusto ng mga babae na maging emotionally expressive sila lagi. Ito ay mali. Habang ang mga babae ay gusto nga ng lalaking kayang mag-connect sa deep level, repelled sila sa mga lalaking nag-o-overshare, nagrereklamo o naghahanap ng emotional validation mula sa kanila. Ang trick ay ipakita ang vulnerability ng selectively. Kinikilala mo ang emotions pero hindi ka hinahayaang kontrolin nito. Sinishare mo ang struggles pero pagkatapos mo lang itong talunin. Ipinapakita mo ang personal details ng gradual, hindi lahat ng sabay. Ang lalaking nauunawaan nito ay lumilikha ng powerful dynamic. Hinahayaan niya ang babae na makaramdam ng special kapag nag-choose siyang mag-open up pero hindi ginagawa ito from a place of weakness. Ang lalaking nag-o-overshare ng masyadong maaga, nagdadump ng problem sa kanya o constant nagsisik ng reassurance, magiging needy at emotionally unstable sa kanya. Sa kabilang banda, ang lalaking nagre-reveal ng inner world niya sa sariling terms, magiging irresistible. Ang emotions ng lalaki ay dapat tulad ng malalim na ocean, visible pero hindi overwhelming. Ang mga babae ay weak para sa mga lalaking may strength na maging vulnerable pero may control na gawin ito sa paraan na nag-e-enhance ng kanilang presence. 7. Ang mga babae ay nakaprogram na subukan ang iyong strength. Karamihan ng mga lalaki ay hindi nakakaalam na ang mga babae ay lagi silang sinusubukan. Ang mga tests na ito ay hindi random. Mga ito ay subconscious na paraan ng mga babae para matukoy kung ang lalaki ay truly strong. Maaaring hamunin ng babae ang iyong opinions para tignan kung tatayo ka ng matibay. Lumilikha ng maliliit na conflicts para lang tignan kung mananatili kang kalmado. Kumilos na disinterested para tignan kung magiging insecure ka. Ang mga tests na ito ay hindi tungkol sa pagiging difficult. Mga ito ay instinctive na paraan para i-filter out ang weak men. Kung nakakaramdam ang babae na ang lalaki ay madaling ma-rattle, reactive o overly emotional, nawawala ang respeto niya sa kanya. Ang secret, huwag mag-react ng emotional sa test ng babae. Sa halip, manatiling kalmado. Gumiti, manatiling unfazed. Kung hahamunin ka niya, sumagot ng may certainty, hindi defensiveness. Kung mag-pull away siya, huwag humabol, hayaan siyang bumalik. Ang lalaking pumasa sa test ng babae ay nagiging lalaking hindi niya kayang palitan. Tandaan mo, ang mga babae ay nagtetest lang ng mga lalaking naa-attract sila. Kung sinusubukan ka niya, magandang sign yan. Huwag lang bumagsak. At para sa mga senior na lalaki, para sa mga lalaking may decades na ng experience sa relationships, dapat mas madali ito. Dapat sanay ka na sa tests ng babae. Dapat alam mo na ang patterns. Pero ang problema ng maraming senior, naging complacent sila. Inisip nila na dahil decades na silang kasal, tapos na ang tests. Pero hindi. Ang babae, kahit kasal na ng 30, 40, 50 years, patuloy pa rin nagtetest. Kasi ang tests ay hindi conscious. Ito ay subconscious, automatic, hindi niya kontrolado. Kaya kahit gusto niyang tumigil, hindi niya magawa. At ang lalaking nauunawaan nito, ang lalaking hindi nagfe-fail sa tests kahit decades na, yan ang lalaking nire-respeto pa rin ng babae. Yan ang lalaking naa-attract pa rin ng babae kahit matanda na. Siyam, ang confidence sa face ng rejection ay irresistible. Karamihan ng mga lalaki ay takot sa rejection, pero ang ikailan na nag-e-embrace ito ng may confidence, nagiging untouchable. Ang mga babae ay weak para sa mga lalaking hinahandle ang rejection na parang walang pakialam.
Kapag ang lalaki ay nagsha-shrug off ng rejection, tumatawa o kahit ginagawa pa itong joke, ito ay signal ng unshakable self-worth. Isipin mo ito, ang desperate na lalaki ay takot sa rejection kasi nag-iisip nila na wala silang ibang options. Ang confident na lalaki ay walang pakialam kasi alam nila ang value nila. Kung ang babae ay nag-reject sa iyo, simple lang, no worries, your loss. Alright, have a great day. Tumawa, tumango, at lumakad palayo walang second thought. Ang kusi, huwag hayaang ibaba ng rejection ang energy mo. Ang lalaking kayang tanggapin ang rejection ng may ease ay lalaking naa-attract ng mga babae ng effortless. Ang rejection ay hindi nasasaktan. Ang attachment sa approval ang sumasaktan. Kapag tumigil kang matakot sa rejection, mararamdaman ng mga babae ang confidence mo at magsisimulang silang humabol sa iyo. Siyam, ang mga babae ay nag-o-obsess sa mga lalaking mahirap basahin. Kung alam ng babae kung paano ka exactly nakakaramdam lagi, titigil siyang mag-wonder. At kapag tumigil siyang mag-wonder, titigil siyang humabol. Ang mga babae ay weak para sa mga lalaking nagme-maintain silang guessing. Hindi ito nangangahulugang playing games. Ito ay nangangahulugang mag-maintain ng element of mystery at unpredictability. Ang signs ng lalaking too easy to read ay lagi niyang mini-text back immediately. Overly expressive siya about his feelings too soon. Constant siyang nagsisik ng validation or reassurance. Sa kabilang banda, ang high-value na lalaki ay lumilikha ng attraction kapag hindi siya open book. Nananatili siyang engaged ng babae kapag selective siya sa kung ano ang sinishare niya. Sumasagot ng sariling pace niya, hindi